Hinihingi po na tayo ito kayo bilang pamimula ng ating gawain. Tayo po'y mananalangin. Panginoong Jesus, narito po kami sa inyong harapan. Lumalapit po, nagpupuri, nagpapasalamat, pinataas ang iyong pangalan. Panginoon, salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapala. Sa umaga ito, Panginoon, hinihiling namin, nawaan ng Banal Espiritu ang siyang mamuna sa aming kalagitnaan. Sa lahat ng aming gagawin, ito ang mapapurihan at maitaas. Hindi hinihiling namin ang iyong pagpapala, ng karunungan at kakayahan para sa bawat isang gaganap, Panginoon, para sa inyong gawain. I-bless na po, Panginoon, ng aming mga worship team, ganyan na aming pastor, ganyan ang bawat sa po sa amin na naririto. Kung napagpalain na po kami, Panginoon, ng puso na may kasiyahan at eagerness, Panginoon, sa pakinig at pag-aaral ng salita. Lord, pagpalain rin ang mga kasama, Panginoon, na wala pa rito, kung mag-ingat sa kanila, pagpalain po ang bawat isa. Kaya din, Panginoon, sinasaway namin na gawa ng kaaway, Panginoon. Alam namin wala itong magagawa, kundi sa oras na ito, papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, bless you rin, Panginoon, ang pastor na mag-ating ng mensahe, na rich in wisdom, pagkaroon ng puso niya. At sa basa po sa aming Panginoon, tunay na naayusin namin na matutunan, maunawaan, maisabuhay po sa salita ng mga galing naman sa iyo. Purihin ka, nakilain ka, Panginoon Jesus, sa lahat ng oras, sa lahat ng gagawin sa oras ito. Po aming dalang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Hindi ako mag-isa, hindi ako, hindi ako ikaw, Diyos sa aking pag-asa. Hanapin ka, Diyos sa pagkawaan, pag-ibig mo ng lumano, ako sa bilang ko. Aku
Wala nang hahanapin ka. Pagkatulog sa kanila. Wala nang hahanapin ka. Pagkatulog sa kanila. Pag-ibig ko, nagulat ko, pag-ibig ko. Pag-ibig ko, nagulat ko, pag-ibig ko. Lahat ay nasa
kapiling ang puso ko sumisigla kapag sa'yo sumasama. Bukan, kau akan
buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Narahapian mo, sinasaysay ang buhay ko.
Good morning po ulit. Puri ng Panginoon, napakagandang awitan. Amen po ba? Sabi nga, dapat ganun talaga yung ating mga papuri pagsamba. Napakahalaga na gawin natin ito. Bilang panimula sa ating mga gawain na yung ating pasasalamat, pagsamba para sa Panginoon. Maging saan ang ating mga ginagawa. Sabi nga, lalo din sa awitin. Napakagandang isipin na kung tutusin, hindi pa sapat ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng mga hiwig o yung mga lyrics na kanta, pero napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon ito, panalangin po natin ang mga bata kaya tinatawagan po sila dito sa harapan. Panalangin po natin mga bata. Maging wala po rito ay sama po natin sa prayer. Yes Lord, hallelujah. Sabi nga po yung nagpupuri at papasalamat. Bilang bahagi na rin po yung ang papuri, pagsamba sa iyo, nilalapit namin po yung buhay ng mga batang ito. Dahil alam namin at kami sigurado na sa pamamagitan niyo, Panginoon, sila'y magkakaroon ng magandang buhay. At kung tatanggapin ka nila bilang sariling po yung tagapagligtas, sila'y lalakad at ayon sa iyong kalooban at katagumpay ay tunay na sa pasaran nila, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga magulang at guardian na patuloy mong ginagamit upang maging magandang halimbawa sa mga batang ito. At tunay na magtuturo sa kanila, Panginoon, ng tamang landas, papalapit sa iyo. At salamat, Lord, din sa willingness na ginagawa ng bawat sa po sa amin na patuloy, lalapit, itataas sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila. At tunay, Lord, sa bakasyon ito na kanilang ginagawa sa kanilang pag-aaral. Pagpalain na rin po sila, Panginoon, ng mga talento na kanilang magagamit, Panginoon, sa paglingkod sa iyo. At maging fruitful, Panginoon, yung kanilang mga ginagawa. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila, maging sa mga magulang at guardian. Patuloy, pagpapala, at lahat ng pwedeng gawin, Panginoon, para patuloy silang dati ng may banal na pagkatao at pagkakilala sa iyo. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. At ngayon man po, idadaan po tayo sa ating tithes and offering. Tayo po magpapasalamat, lalapit sa presensya natin, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Tayo po palang bigyan po ng nalangin.
Panginoong Isus, narito nga po muli kami sa inyo. Salamat Lord, pupuri sa iyong kabutihan, pagpapala sa bawat sa puso amin. Salamat Panginoon dahil sa lahat ng bagay na meron kami at kung ano man ang mga tinatangkilik. Alam namin Lord, lahat ng ito ay sa iyo lang nangyayari. Na ito ang nagbibigay Panginoon ng kakayahan ko para sa bawat sa puso amin para ma-acquire ang mga bagay nito. Kaya Lord, buhay tanggapin mo ang aming kaloob. Pagpalain na po ito Panginoon para sa ikaayos at kagaganda Panginoon ng gawain maging ng isang bahay na. Maraming salamat sa lahat ng biyaya. Pagpalain na rin po ang tagapag-inig ito. Maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating mga announcements po. So, siguro unahin ko na po sabihin na ito po yung ating first Sunday po ng May. So, magkakaroon po tayo ng Thanksgiving po. So, sabihin ko na po na i-ready niyo po yung mga pasasalamat di man sa mga sulatan, kagaya po ating mga ginagawa. Napag-usapan po natin na nabanggit na ito nung nakaraan, pwede po dun maging sa ating GC. Pwede po kayo magsulat doon at babasahin po namin yan mamaya. So, i-ready niyo po yun, yung mga pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Kung meron po kayo mga prayer requests, and concern, and appreciation, pwede niyo po yan send yung ating email yung patelsonmaderica.church@gmail.com at yung ating pong nabanggit ko kanina, yung PAC Group of Pogi and Magaganda. So, pwede po kayong maglagay po dyan o mag-message po dyan ng inyong pong mga gustong sabihin po kay yung mga concern at pasasalamat. At meron pong mga prayer requests, pwede din po dyan. So yun, okay na. Yun, so birthday, ating mga kapatid na magdiriwang na kaarawan. May 3, 2026. Unang-una po dyan, May 3 to 9. Unang-una si Rolando Tamayo, May 3. Kaya pa po natin, happy birthday, Rolando Tamayo. Siya lang. Yan, so ulit po, mamiting ko na rin. Kung wala pa po kayo o hindi pa po kayo nakapag-update ng inyong info o yung mga birthday kung gusto nyo po, o kung hindi po kayo namin nababati dyan, approach nyo lang po ako, pwede po tayo magsulat po doon para umasa po kayo na yan. So, malalagay nyo po yung pangalan nyo nandiyan sa ating pagbati sa ating mga karawan. So, wala na ibang announcement po. So, wala naman. So, kung wala na po, ayan. Ulit, hinihan ko po yung bawat isa na yung ating pasasalamat. Pwede niyo pong gawin yun. Pero siyempre, bago po tayo dumako dyan, ihanda po muna natin mga sarili. Kasi maganda po yung ibibigay po mensahe ng ating Panginoon. So, umagang ito sa pamamagitan natin butiing pastor, Pastor Romeo Lasso, para po natin. So, good morning po sa ating lahat. Sino po dito yung gusto meron kang kasama sa lahat ng ginagawa mo? Yeah? Kaya tingnan niyo po si Adan, hindi siya pinag-isa ng Lord. No, binigyan siya ng kasama. No, kasi mahirap po yung nag-iisa. No? Tingnan niyo po, pag pumunta ka rito sa church na nag-iisa ka, parang malungkot. Di ba? Parang malungkot. Parang meron kang dapat na kasama. Kaya malaking bagay po. No? At sa lahat po ng gawain natin, kailangan po natin ng tinatawag na kaagapay. Pero ito po maganda eh. Sa lahat ng gagawin natin, kaagapay natin si Lord. Pero, again, meron siyang mga ginagamit ng mga tao para maging kasama natin. Parang gagaya po sa akin. Parang hirap naman kung halimbawa ako yung pastor, ako yung maglilinis, ako yung tutugtog, ako yung kakanta, tapos pagting ng kuha na ng offering, ako pa yung tatakbo, ako kukuha lahat. Yung bang one-man army na tinatawag. Alam niyo po, yung mga ganang tao, ang sabi nga nila, maaga daw yung namamatay. Yung inako mo na lahat, kinuha mo na lahat. No, to the point na hindi mo binigyan ng pag-asa yung iba na magkaroon din ng chance para makapag-serve kay Lord. Pero sa umaga nito,
titingnan po natin, sino ba yung ginamit ni Lord na kaagapay ng bawat mga leader ng church? No? Titingnan po natin isa-isa. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo kay Lord na pinagkukuhanan po ng lahat ng karunungan at lahat po ng kaalaman, kaagapay natin sa pagbabahagi ng kanyang salita. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos, bagamat ikaw ay isang Diyos, pinakita mo po sa amin kung ano yung mga bagay na dapat namin gawin para hindi namin pahirapan yung aming sarili. Huwag namin sarili ng biyaya, huwag namin sarili ng gawain. Dahil ikaw mismo, nung ikaw ay nandito, pinakita mo kung sino yung mga tao na dapat maging kaagapay sa paggawa. Para ang iyong mabuting balita ay may pahayag ng mas mabilis at epektibo at mas maganda. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, ipaunawa, ipagpindi niyo po sa amin ang iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po nga sa pagdalangin. Amen. Amen. Tingnan po natin dito sa Lucas 8:1. Sabi dito, pagkatapos nito, niligot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Alam niyo po ang ating Panginoon, kapag may ginawa sa isang bagay, hindi siya humihinto. Meron at meron siyang gagawin. Kaya sa kanya, sabi nga sa kanya parang bawal magpahinga. Palaging on the move siya, palaging may ginagawa siya, palaging siya kaya ang tawag sa kanya, man of action. Anong ginagawa niya? Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung mabuting balita? Dapat alam po natin yun kasi baka mamaya ano ba yung mabuting balita? Ay, tumama si sa first prize. Medyo magandang balita. Pero hindi yung magandang balita. Tingnan po natin. Yan po yung magandang balita. John 3:16. Sapagkat, hindi mo makibasa? 1, 2, 3. Yan po. Ang ganda mong pakinggan, magsabay-sabay, ano? Sabi mo sa kasama mo, ang galing mo. Pero tingnan mo natin, ito po yung tinatawag na mabuting balita. Kung titignan po ninyo, mahirap po bang sabihin sa mga tao yan? Mahirap po ba? Ano lang po kung minsan mahirap? Alam mo bakit? Kung minsan nahihiya tayo Sino sa inyo nahihiya magbahagi ng salita? Napakasimple niya, diba? Kaya nga po kung papansinin po ninyo dito sa church, hanggang maaari, alam ko, nahihirapan din ang kapatid na doon. Gusto natin gawing simple yung mensahe. Bakit? Kasi ito rin yung may pamasa ninyo Hanggang maaari gusto natin simple. Ayaw natin, ayaw ko magbahagi. Bakit? Tignan mo naman yung ating kapatid na si brother doon. Very in order yung kanyang sinasabi. Paano kung gagawin? Ako yung tao na hindi ako nasa order pag nagsalita. Paano gagawin ko? Hindi ako fluent mag-English. Paano gagawin ko? Hindi ako gano'n ka, marami akong mga bagay na hindi alam. Napakasimple. Yan po yung sinasabi na gusto na natin, Panginoon, ipapasa natin sa iba yung mabuting balita. Sasabihin natin. Kaya lang, kung minsan natatakot tayo. Kasi huwag natin ikukumpare yung sarili natin kahit kaninong tao. Meron tayong ibang kaparaanan na gift na binibigay na kung paano mo ibabahagi. Isa na po rito nakita ko yung isang senior na yung sa isang dakot, kaya napatay na siya. Isang bilanggo siya, pero effective siya. Nung makalaya siya, dahil nakakilala sa Panginoon doon sa ng kulungan. Naging effective siya kasi napakasimple yung sinasabi niya. Sinabi lang niya kung paano akong binago ng Lord, kung paano nangyari sa akin, kung paano nagkaroon ng reformation, restoration sa buhay ko. Napakasimple. Kasi lahat ng tao, nangangailangan po ng tinatawag po natin na restoration. Lahat ng tao nangangailangan po ng mga bagay na kailangan nila para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi lahat ng tayo, araw-araw,
everything palagi meron tayong struggle. Nahihirapan tayo, meron tayong struggle. Kagaya nito, meron ako struggle sa lumagpapasa po ng tablet. No, pasensya na po kayo kasi dapat yata magdidikit ako kayo doon para palagi alam kung paano gumamit ng tablet. Nahihirapan mo akong gumamit ng tablet. Ang alam ko lang po kasi tablet yung iniinom. No? Yung kapag may sakit, no? Tablet, ay, klaseng tablet pala yun. Pero tingnan po natin, no? Si Lord, nung ginawa niya itong mga bagay na ito, meron siyang isinama. Meron siyang isinama habang binabahagi ang mabuting balita. At tinatawag nga dyan yung mga OJT. OJT. Sinasama niya. Sino yung mga sinasama niya? Unang-unang sinasama niya, yung kanyang 12 alagad. Tingnan niyo po. Kasama niya ang 12. No? Sila yung kasama ni Jesus na nag-OJT sa kanya. Sabi nga po dito sa Matthew 28:16, tingnan mo natin. Sabi dyan, pumunta ang 11 alagad sa Galilea. Kaya ang 11 yan, wala na si Judas dyan. Alam niyo po, sa Bible kasi, kapag mayroong naguhudas, yung gumagawa ng mali, sinisira yung gawain, nagkukusa. No, nagkukusa. Nagkusa ko si Judas. Hindi ko na sabi sa inyo kung anong kusa yung ginawa niya. Verse 17, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit ng ilan sa kanila na nag-aalinlangan. Alam niyo po, kapag tayo nangangaral, hindi lahat ng tao maniniwala. Ay, naranasan ibang kasama ko rito, yung ginagawa natin noon na kumakatok. Yung iba, sasabihin mo lang, gusto ko niyo, pag-pray kayo, ayaw. Bakit kaya ayaw? Hindi ko po alam. Siguro nakita nila na, baka mga sekta na naman ito. Tayo kasi, hindi po tayo nangangaral ng sekta. Ang pinapangaral po natin, tungkol sa kabutihan lang, ang pag-ibig, at pagmamahal ng ating Panginoon. Yung po yung tinatawag nating magandang balita. Na mayroong pag-asa kahit na ikaw sa tingin mo, wala nang pag-asa. Meron. Sabihin mo nga sa tabi mo, meron. Meron talagang pag-asa. No? Kaya nga, again, ang ating Panginoon, sinasabi niya, pinapakita niya kung ano yung pag-asa natin sa buhay. Walang iba kundi mabuting balita. Tingnan niyo ba, nang makita nila si Jesus, no, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanyang nag-aalinlangan. Ang tanong mo nga dyan nung mabasa ko po yan bakit kaya hindi sinaway ni Jesus nang siya'y sinamba ng mga alagad? Simple lang po. Dahil ang ating Panginoon mismo ay isang Diyos. Bakit? Kasi sinabi na, sumpain ang sumasamba o sumasampalataya sa tao. Pero ito hindi sinaway ng ating Panginoon. Proven na ang ating Panginoon ay isang Diyos. Ibig sabihin pwede natin ipagkatiwala talaga ang ating buhay sa Kanya. Kasi siguro naman, alam niyo po yan, maraming mga tao na hanggang ngayon ang tingin ng Jesus. Iba-iba, ang tingin ng iba, si Jesus ay maliit na Diyos. Sabi ko, paano nila? May sukatang kaya sila para malaman kung malaking Diyos o maliit. Si Jesus ay nanatiling bata. Hindi na lumaki. No? Palagi na lang nandun sa sabsapan. Hindi na lumaki. Ano ba? Si Jesus ay, tao lang yan, pangkaraniwan lang yan. Kasi kung Diyos yan, may Diyos ba namang namamatay? Yung, alam mo natin kung ano nila yung psychological, tingin nila. Pero again, dito, pinapakita lang natin Panginoon. Kasi tingnan niyo pa, nung panahon na yan, hindi pa nga inaalmin ni Jesus na siya Diyos, gusto na siyang patayin. Gusto na siyang saktan. Eh, kung biglang sinabi nila na, ako ang Diyos, ano na kayang gagawin nila? Nagkagulo na sila ron. Pero again, very gentle ang ating Panginoon. Pinapakilala niya yung kanyang sarili slowly but surely. Gusto niya maintindihan at maunawaan ng tao. Kasi tayo mo maigsi po ang ating pangunawa. Kaya kailangan na natin palagi mag-aral ng salita para makita natin ano ba talaga yung ibig tumbukin ng ating Panginoon. Isa lang naman eh. Gusto niya ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Yun lang. Gusto ng tao magkaroon ng kaligtasan. Of course, pag naligtas ka, meron kang mga gagawin. Kagaya nitong ating babasahin pa. Tingnan po natin yung kasunod. Ayan. Lumapit si Jesus,
At sinabi sa kanya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, tingnan niyo po hindi madaling gawin yan. Sa totoo lang, hindi madaling gawin yan. Subukan mo nga lang sa eskwela mo lang, mangaral ka ng magandang balita may mga tao na sasalamat sa iyo. Kung ang ating Panginoon nakakagawa na ng himala, may sumasalamat pa. Kung ang Panginoon natin nun ay nagpapabago ng buhay ng tao, may sumasalamat pa. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Lalo lang nag-iisa ka lang doon sa trabaho mo. Nag-iisa ka. Pero good news, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang pagsama pala sa atin ng ating Panginoon for life, hanggat nabubuhay ka, hanggat ginagawa natin ng utos ng ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ibig sabihin, mangaral ka, magsasabi ka, magsishare ka sa kaibigan mo. Sabihin mo lang kaya, Lord, hindi ko kaya to, Lord. Tulungan po ninyo kung paano ko ibuko pa ang aking bibig, kung paano ko sasabihin ito. At take note, hindi tayo ang nagbibigay ng conviction. Hindi tayo ang nagbibigay ng pangunawa sa kanila. Ginagamit lang tayong instrumento. Ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon mismo, ang mag-o-open ng kanilang isipan at ang kanilang puso. Kaya nagugulit ako minsan wala kang pang sinasabi, tumatanggap na. Pinagpe-pray pa lang, may nangyayari na. Bakit? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ay, utos na Lord, ipangaral ang magandang balita. Sabihin sa kanila na kailangan nila si Jesus. At ano sabi? Ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggat nabubuhay tayo, hanggat gusto natin, ibibigay ng Lord yan. Kaya nga natutuwa ako doon sa may mga birthday. Sino po rin mayroong birthday? Lahat tayo. No? Alam mo, gusto ko sinasabi, biro lang yung sinasabi minsan, minarinig ako Tumagal ang buhay, tumagal na nga ang buhay mo hanggang gusto mo. Masarap doon Hanggang gusto mong mabuhay, mabubuhay ka. Yun yung sinasabi. Tingnan mo maganda, di ba? Parang hindi mo hanggang gusto mo, pangaray mo na, ayoko na, reject mo na ako, bong, wala ka na lang. Kasi di ganun. Sino nang bahala? Hanggang tayo ay merong pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon, gusto natin gamitin tayo ng ating Panginoon, hahaba ang buhay natin. Yun naman ang dahilan Bigyan mo ng dahilan sila para humaba ang buhay mo. At ang pinakamagandang dahilan, dahil gusto mo pa siyang pagsilbihan. Wala nang iba. Kasi kung ano man yung mga, ay hindi, gusto Lord, pagahin mo yung buhay ko para maalagaan ko kayo ng anak mo. Kahit wala tayong mga magulang, kayang maalagaan ng Diyos at kahit kaninong tao. Kahit wala tayo. Ang pinakamagandang pa rin, sabihin natin kayo, Lord, gusto ko pang maglingkod sa inyo. Gusto ko pang magbigyan ng glory ang iyong pangalan. So, unang-una, anong sinasabi? Sino kaagapay ni Lord? Yung kanyang mga disipulo. Tayong mga sa panahon ito, kung totoong disipulo ka ni Jesus, gagamitin ka niya, kaagapay niya tayo sa lahat ng gawain. Pangalawa, sino ba yung mga kaagapay ni Lord? Kanya po natin. Yung mga nakalaya sa kasalanan. Lucas 18:2. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman, si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanyang 7 demonyo ang pinalayas. Alam niyo po, nung wala pa tayo sa Panginoon, base dyan ang iba sa atin, mayroong mga demonyo na nakapasok sa atin. Hindi ko lang alam kung ilan. Pero ito binilang, 7. Sino kaya ano kaya pangalan ng mga demonyo niya? Pero sa totoo lang nung tayo ay wala pa kay Kristo, nung hindi pa natin binibigay ang buhay natin sa Kanya, meron tayong mga masasamang gawin. Sana nakawala na tayo. Alam niyo ba yung isang espiritu ng masamang espiritu na maraming masasabi? Chismosa, marites.
magbabalita ka ng isang bagay na hindi ka sigurado, hindi naman totoo, ang tawag dyan, chismosa. Pinaganda lang ngayon eh, marites. Sana yung marites, ganito lang ibig sabihin ng marites. Mare, testify tayo para kayo. Sana ganun na yung meaning ng marites sa atin. Hindi na yung palaging meron tayong daladalang masamang balita. Ano pa? Pagiging babaero. Isang spirit, o kaya lalakero, baka naman sabihin, o kaya yung mahilig kang maggagawa ng mga, magbasa na po ng mga bagay na hindi dapat binabasa. Ano kaya espiritu ang meron? Alam niyo ba na pagka ikaw ay mahilig manonood ng mga espiritu ng mga hindi naman totoo, may espiritu na kuha. Kaya nga minsan naku, natapik yata ni Lord ko yung tungkol dun sa araw ng mga patay. Yung kung ginagawa natin, parang pinagdiriwag pa natin. Tapos sa ating patayin ng mga yung Halloween party. Inaan pa natin, pinupuntahan pa natin. Ilang demonyo kaya ang nakapasok nung hindi pa natin. Pero dapat, kapag mananampalataya ka na, hindi na tayo dapat nakikihilo-hilo sa Halloween party. Maliwanag po yun. Huwag po kayong magagalit sa akin dahil yan lang po yung sinasabi ng salita na huwag tayong nakikipag-usap sa patay. Huwag tayong nakikihalo sa gawain ng hindi gusto ng ating Panginoon. Kaya pakiusap, lalo ng mga nanay at tatay, huwag natin kasama yung anak natin na maliliit. Ini-invite natin na yung mga anak natin maliit pa lang, ino-offer na natin. Sabihin, Pastor, cute lang naman kasi tignan, sige. Nag-uumpisa sa bata. Cute, sige, tignan, pero hindi mo alam, ino-offer mo. Ano pa? Pasensya na po kayo. Hindi ko alam kung ito'y pinapanood pa ninyo. Si Harry Potter. Masamang espiritu din ang pinapasok natin sa atin, tinatanim natin. Bakit? Tungkol sa kapangyarihan ng itim na, yung dark na mga gawain, kademonyuhan. Again, marami siguro magagalit sa akin dahil ilang series ko yun? Naka-anim na series yata yun Baka kumpleto yung alam mo. Pasensya na po kayo. Kung gusto po ninyo, pwede nyo huwag nang panoorin yan. Kasi ano ba ang ini-imply niyan sa iyo? Anong pinitig niyan sa iyo? Damo na manonood ka. Dapat kasi kapag meron tayong mga bagay na pinapanood, mga bagay na ginagawa, yung mga mag-glorify, yung mapapalapit tayo kay Lord. Yung dapat ang ginagawa po natin. Pero pag unti-unti hindi mo napapansin, napapalayo mo na, delikado yan. Again, sabi ko na, maski yung sa sports, pag napansin mo na parang mas mahaba na yung panahon mo sa sports kaysa kay Lord, mag-isip ka. Nasisira na yung schedule mo, nawawala na yung schedule mo, pagdating mo doon sa mga bagay para spiritual, wala ka ng time, pero pagdating sa sport, meron, questionin mo yun. Bakit iba na yata yung priority mo? Sino ba dapat ang priority natin? Si Lord. Pero tanong, sino priority mo sa buhay? Samantalang wala ka pang trabaho, nag-uumpisa ka pala, pinag-pray mo kay Lord. Pinag-pray natin na huwag natin siya makalimutan. No? Kaya, ingat mo tayo. Baka hindi natin napapansin, pinalaya na tayo sa kasalanan At yan po, yung mga kasama ni Lord during siya'y nagpapahayag. Bakit? Parang ngayon po, sino po rito nung naniniwala siya ng maraming pinalaya ka ng Lord sa maraming bagay? Pinalaya ka sa panonood ng Netflix. Hindi ko po sinasabi na masamang manood ng Netflix. Kaya lang, kapag ang oras mo, kasi meron mga tinatawag nilang movie marathon. 3 araw na nanonood pa din. No? Grabe! Wala yung halos di na makakain. No? Hindi ko sinabi, ano lang yung exact lang yun. Siguro 3 tape lang. No? Para di mo kapaniwala, 3 araw na nanonood. Pero meron ganun habang nanonood, kain.
No, nanonood kain. I-hold mo muna, baka mamaya, hindi ko ulitin mo na naman. Meron ganon. No? Sabihin mo sa katabi mo nga, sana hindi ikaw yun. Sana hindi ikaw yun. Mahirap. No? Ilang araw ka na, wala ka nang ginagawa, kundi yun. So again, hindi natin napapansin yan. Pero nung tayo pinalaya kagaya dyan, sinama sila ni Jesus. Bakit? Para sa gagawin na kapahayagan ng kanyang sarili. Para ngayon, mamaya, during sa ating Thanksgiving, hindi nyo ba alam na yung bawat patotoo masasalamat ninyo ay nakakatulong sa mga taong naririto na baka hindi nyo alam, parehas pala kayo ng strawberry, tapos ikaw nakalaya. So pag sinabi mo yan, sinare mo yan, binagay mo yan, yung ibang tao na i-encourage, ganun lang pala yung ginawa niya. Nakalaya na siya. Ganun lang pala yung ginawa niya, kaya siya ngayon ay talagang may maganda nang nangyari sa buhay niya. Kasi damor mo na, so sino naniniwala nito na kapag sumusunod kayo, hindi pwedeng hindi kanya pagpalain. Amen. Salamat po sa tatlo. Naniniwala ba kayo na pagpapalain kayo ni Lord pag sumusunod kayo sa Kanya? Sumunod tayo. Sumunod lang tayo. Palagi sinasabi ko sumunod ka nga lang kay tatay at nanay mo sa gusto nila, hindi po pwedeng hindi kayo bless How much more kaya si Lord? Nakita niya na willing ang sumunod sa mga inutos niya, hindi po pwedeng na hindi kanya magpalain. So kapag hindi mo ginawa yung mga bagay na gusto ng Lord, tapos nag-i-expect ka pa ng pagpapala, ang tawag mo dyan, ang tatag mo. Hindi ka na nga sumusunod. Parang ganito, hindi ka na nga sumusunod kay tatay at nanay mo. Palaging gusto mo, may ikaw yung unang-una sa blessing. Gusto mo ikaw yung pinakamalaki ang manok pagkakain kayo. Ang tatag mo. No? Ang tindi mo. Gusto mo ikaw yung nauna sa blessing, pero hindi ka naman sumusunod. Hindi po mangyayari. Kapag hindi ka sumusunod kay Lord, ikaw yung pinaka-list sa blessing na pwede niyang ibigay. Bakit? Kasi yung mga sumusunod sa Kanya, alam ni Lord, pagpapalain niya, hindi alam niya, gagamitin din niya ito para sa pangalan ng ating Panginoon. By the way, yung si Maria na tinatawag na Magdalena po niya, hindi po yan si yung nahuli na adulterer. Hindi po siya. Bakit? Tingnan niyo po dito sa John 8:3. Tingnan mo natin. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, iniharap nila ito sa karamihan. So, ibig sabihin, hindi ito si Maria na Magdalena na sinasabi. Kaya nga minsan iniisip ko saan kaya kinuha ni Freddy yung kanta ng ano kanta ni Freddy? Magdalena. Saan kaya niya kinuha yun? Mukhang wala sa, hindi siya biblical Kasi iba yung tinuturo dyan na babae na nangangalo niya, hindi yung si Mary Magdalene. Kakaiba. So, ibig sabihin, kailangan tignan natin even sa paggawa ng kanta. Para dapat tinusurin natin. So again, tingnan niyo po, ang kaagapay ni Lord, unang-una, hindi lang yung mga alagad niya, kundi yung mga taong pinalaya sa mga bagay na napapailalim sa masabang espiritu. So kung ikaw, pinalaya ka ni Lord, kasama ka sa kaagapay ni Lord para ibahagi ang kanyang salita. Kaya kung mayroong Thanksgiving, dapat magpasalamat tayo. Para marinig ng ibang tao kung ano yung ginawa sa iyo ng Lord. Bakit? Kasi nakakabigbigay mo itong encouragement sa iba. At para malaman nila, ano ba yung sikreto mo? Ano ba yung ginawa mo para makalaya ka sa kasalanan? Kasi yan po yung pinaka maganda sa pwedeng mangyari sa atin Palayain tayo sa kasalanan. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoon sa 1 John 1, di ba? If we confess our sin, He is faithful and just and forgive. At lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Biruin mo sa isang iglap, dahil may puso ka na, sabihin sa ating Panginoon yung kasalanan, patatawarin na tayo, lilinisin pa tayo.
humarap kay Lord. Kasi dapat sa kanila, dapat malinis na parang humarap kay Lord. So, ibig sabihin, gusto niya Lord na huwag mawala yung tinatawag nating benepisyo kapag tayo ay mayroong paglapit sa ating Diyos. Kasi pag lumalapit tayo kay Lord, doon natin nakikita, oo nga, yun pala yung mga pagkakamali ko. Yun pala yung pwedeng gawin ng Diyos. Again, yun ang sinasabi ng kanyang salita. Sino pa? Unang-una yung kayong mga alagad. Pangalawa, yung nakalaya sa kasalanan. Yan yung kaagapay ni Lord. Pangatlo, yung mga taong sumusuporta sa gawain. Alam po ninyo, during sa pagbibigay po natin ng ating mga kaloob, parang sinasabi na po natin, sige po, ito po, ibibigay ko po yung tithes and offering ko para lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, ito sa verse 3, si Juana, na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So kung ikaw, naririto ka, nagbibigay ka sa gawain, ang tawag dyan, kaagapay ka ni Lord sa kanyang gawain. Ibig sabihin, kasama ka doon sa mga tao na sumusuporta sa kagaya ko, sa kagaya ng mga leaders na nandito, para humayo magbahagi ng kanyang salita. Kaagapay ka, kasama ka. So, ibig sabihin, lahat pala tayo, may mga bagay, no? May mga bagay na ginagawa para magpatuloy ang gawain ng Diyos. Paano kaya nito? Simple-simple, dito. Paano kaya kung walang nagbibigay dito? Paano kaya yung kuryente? Paano kaya yung pagpapakain dito sa mga bata? Yung ginagawa po natin na gawain sa Lord ng Church. Saan ko kunin yung pera yun? Sa inyo po nakaagapay ng church na ito. Kaya napaganda itong church na ito. Kaya maayos itong church na ito. Kaya maganda yung sound system natin. Maganda po yung mga gamit natin. Bakit? Kaagapay kayo sa gawain. Kung wala kayo dito, maaari sabihin natin na baka, huwag naman magmamalakay kayo. Ay, kung hindi na sa akin, di ba bibili yung drums na yun? Huwag naman ganun. Nabigay mo isang daan na, gusto mo drums na yung nabili mo. Hindi ganun. Ibig sabihin dahil yung sama-sama nating effort na ginawa, kaagapay kayo sa gawain dito. Pero again, hindi lang yan. Kaagapay tayo sa maraming bagay. Tingnan natin sa pangalawang Korintyo 9:11-14. Sabi niya, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang marami ang inyong matulungan. Again, hindi pala tayo pinapasagana lang ni Lord para meron tayong gastusin sa pangsarili nating kapakanan. Again, hindi ko sinasabi na si Lord ay KJ. Gusto ni Lord na-enjoy natin yun. Pero tanong, saan naman nag-enjoy? Nag-enjoy ka ba kapag meron tao kang natulungan? Gusto ko po lang sabihin ito kanina lang po kasi may pumunta sa bahay. Meron po siyang karamdaman. Actually, palagi pumunta sa bahay. Meron siya dito nung kagaya ko kay Tatawali. Meron siya dito. Hirap siya tapos ang dami niyang mga sugat sa katawan. Actually, parang isang taon ko na kasi na tapos sabi niya, umiyak kayo na, Pastor, gusto ko na pong umuwi ng probinsya. Sabi ko, bakit? Kasi welder siya, nagkaroon siya ng sakit na hindi na siya makapagtrabaho. At ang masakit, yung kanyang asawa na dapat tutulong sa kanya, hiniwalayan siya. Sumama sa iba dahil parang wala na siyang silbi. Nakakaawa po yung kalalagayan ng si Frederick. Kaya umuwi na siya, uuwi siya ng Laguna. Actually, gusto ko ibigay lahat ng cellphone number niyo para maghihingi ng tulong. Parang ayaw niyo. Hindi, joke lang po yun. Hindi talaga po na ano ko dun sa kanyang kalalagayan dahil
Ang payat na niya, tapos hindi na siya halos makalakad. Tapos ngayon, merong ganun doon sa kanya na pag-ano. Alam niyo po, sabi ko nga salamat Lord. Yan sila, pasasaginahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Alam niyo po, base dyan sa akin, may faith na niniwala po ako. Lalo tayong pagpapalain na doon pag nakita niya na ginagamit natin ng tama yung mga bagay na nasa atin. Alam na alam ng Diyos kung ano yung balak natin doon sa mga blessing na binibigay niya sa atin. Sunod, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Ganyan yan. Maraming tao magpapasalamat sa Lord dahil sa tulong na ibinigay natin doon sa mga tao na nangangailangan. Di ba? Tuwang-tuwa sigurado si Lord yan. Maraming mga tao magpapasalamat, magpupuri. Dahil ang dami na natulungan. Hindi ito palakihan na itulong mo sa isang tao. Hindi lang mo yun. Yung maibigay mo lang sa kanya, nagbigay ka ng oras sa kanya na pakinggan mo lahat ng kanyang problema, malaking bagay na yun. Maraming mga tao, ang daming problema, hindi nila alam kung kanino na i-qualify yung problema nila. Kung kanino nila sasabihin. Pasalamat tayo. Kapag mayroong tao na lumapit sa atin, humingi ng tulong even sa advice natin, iisa lang ibig sabihin. Pasasaganahin tayo lalo ng Lord para maging daluyan tayo ng pagpapala sa tao yun. Magugulat ka na lang. Hindi mo ina-expect, bigla kang be-bless ng Lord. Bakit? Alam kasi ng Lord yung puso natin eh. Alam ng Lord na gagamitin natin ng tama. Alam ni Lord na yung mga kasaganahan na meron tayo, gusto natin itulong sa ibang tao. Which yun naman talaga ang number na gusto ng ating Panginoon. Lalong darami magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na uumapaw ng pagpapasalamat nila sa Diyos. Kanina po yung sinasabi ko po sa inyo. Na ano po ako kasi medyo sinaway ko nga po siya. Kasi parang yung parang kulang na lang gumagano siya, ganun siya ng ganun. Hindi po. Pasalamat kayo kay Lord. Sabi niya, salamat Lord. Kasi ako pinagpe-pray ko po siya, sabi niya, salamat Lord. Salamat Lord. Salamat Lord. Alam niyo po, napakalaking ano po nito, pag mayroong tao nagpapasalamat dahil doon sa ginawa natin. Sigurado doon sa langit, mayroong kasiyahan. Meron na namang isang tao na nagpasalamat sa kanya dahil sa mga bagay na ginagawa natin. Sana maging kasangkapan tayo ng Lord. Sa lahat ng pagkakataon, para yung mga tao ay tunay na makakilala. Alam niyo ba na isang paraan po yan para mawin natin sila? Pag sinabi nila, totoo yung sinasabi nitong tao ito, tinutulungan niya ako dahil mahal niya ako. Alam niyo po, pag gano'n ang motivation natin, dahil mahal na Diyos siya, dapat mahal din natin. Iba po yung magiging dating natin. Unang-una, iba yung magiging dating natin sa Kanya. At iba rin yung magiging palanaw niya sa buhay. Sumunod pa rin. Ang bukas palad din yung pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi pala tama yung sinasabi ng nakaraan, binanggit ng kapatid na doon. Hindi mo pwede na puro prayer lang. Hindi mo pwede na, bahala na si Lord sa'yo. Hindi mo pwede yun. Kung meron kang kayang ibigay, dapat ibigay natin. Kasi para sa kanila, isang magandang balita na meron siyang kakainin sa araw na yan. Magandang balita para sa kanya yan. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya nga po wag natin akalain na yung mga bagay na binibigay natin ay hindi nakakarating sa kaharian ng Diyos.
Ano yung kasunod, mami? Kaya buong pagmamahal nila kayo, ito po yung napakaganda. Damot na marami kang tinutulungan, damot na maraming magpe-pray para sa iyo. Di ba nakakatuwa po yun? Na malaman mo na kahit siyang kapunta, meron nagpe-pray para sa iyo. Bakit? Dahil sa di masukat na kagandahan ng Diyos sa iba. Iisa lang ibig sabihin. Sasabihin ng mga tao na talagang ito ay lingkod ng Diyos. Alam po niyo, pagka ganun po ang attitude natin, magugulat ka, ang dali ng sharean, ang dali ng sabihin sa kanila tungkol sa magandang balita, tungkol sa mabuting balita. Tatanggapin na nila yan dahil tayo ang gagamitin instrumento ng ating Panginoon. Malaking impact ito sa mga tao na tutulungan natin. Pero lang po, pinakamasarap sa lahat. Sabihin natin palagi sa ating Panginoon, Lord, salamat. Dahil ginagamit mo po ang instrumento sa mga tao nito. Salamat, Lord. Dahil nakikita ko na kung paano ang aming Panginoon. Again, siya yung unang nag-set ng example. Ano yun? Hindi pa tayo humihingi ng tawad. Sabi sa Romans 5, hindi pa tayo humihingi ng tawad, pinatatawad na tayo ng Diyos sa ating kasalanan. How much more kung lumapit pa tayo sa Kanya? Ginagamit tayo ng instrumento ng Diyos dahil gusto ng Lord na gamitin tayo kaagapan sa lahat ng gawain. Hindi po ba nakaka-bless yan? Nangalaman mo na maraming tao ang nananalangin sa iyo dahil sa kabutihan na pinagkaloob natin sa kanila. Of course, hindi natin pwedeng ipagwagwagan yan. Hindi natin pwedeng ipagmalaki. Si Lord ang nakakaalam. Alam ni Lord yung heart natin kung bakit natin ginagawa yan. Hindi natin gagawin yan dahil po kasi na kilalanin tayo sa lugar na yan. Hindi. Unang-una, hindi na, bueno lang, kung may balak ka tumakbo politiko, wala naman, sa paligid ko, wala naman balak tumakbo sa akin dito. Mak, may balak ka ba? Wala ka pala. Pero wala naman. Ang gusto lang natin, mahayag yung mabuting balita na mayroong pag-asa. At maganda, kung yung pag-asa na yun, tayo ang gagamitin na instrumento ng Lord. Of course, pwede gumamit ng ibang Diyos na instrumento para maibahagi ang mabuting balita. Pero hindi ba nakakatuwa yun na tayo mismo ang gamitin ng Diyos? Hindi po ito dahil sa paramihan ng blessing o material na bagay. Yung simpleng makikinig ka lang sa tao dahil sa kanyang problema, malaking bagay na po yan. Maraming mga tao hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil gamitin tayo ng ating Diyos. No? Gagamitin tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya, samantalahin natin habang kaya pa natin, habang binibigay ng Lord ang lahat ng resources para ang kanyang mabuting balita ay maipahayag natin sa ibang tao. Malakas ka pa. Nakakakilos ka pa. Nakakagawa pa tayo. No? Hindi pa ikaw kagaya ko na madalas ako nadadapa. No? Kaya pa natin. Malakas pa tayo. Naka-attend po ako ng PBEP. Yung PBEP po, ito po yung mga nagtuturo sa mga eskwelahan. Alam nyo, talagang blessed ako nag-attend ako ng meeting na yun. Merong isang matanda, 81 years old, nagbabahagi sa mga eskwelahan tungkol sa mabuting balita. Ilang eskwelahan, ang pinupuntahan niya, 8. Sabi ko, ako nakakadalawang eskwelahan pa lang ako, nagre-reklamo na ako minsan dahil ang init, ang pagod. Pero ito, 81 years old. 81 years old. Nagbabahagi sa elementary at high school. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa. Dahil hindi man ako nakakapanood eh. Pero purihin ng Panginoon, ginagamit siya. At maraming mga kabataan ang nakakapakinig ng mabuting balita nang dahil sa kanya. Binibigyan siya ng Lord ng pagpapa ng physical na kalakasan. Sabi ko, napakaano naman itong babaeng ito.
81 years old, kaya pa niyang magturo. At ang liksi pa niya. Nung makita tinawag siya, dahil siya yung pinakamatanda nagtuturo sa mga school. Sabi ko, aamutin ko kaya yung ganyan, 81. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang bahala, ikaw nakakaalam. Pero yun nga, dahil na nabigyan siya ng paraman dahil sa pangyayari na nakakatuwa. Kaya nga po mamaya, during sa Thanksgiving natin, magpasalamat ka na. Ibigay mo na lahat. Kasi hindi hinayaan ng Lord na mangyari sa iyong bagay na yan para sarilinin mo lang yung biyaya na natanggap mo mula sa ating mga. Ipagmalaki mo si Lord. Kasi kasama ka sa kaagapay ng pagbabahagi ng mabuting balita. Mabuting balita na ginawa sa iyo ng Lord, ipagmalaki mo si Lord. Sabihin mo kung ano yung ginawa niyang napakaganda sa iyo. Huwag mo lang antayin na hindi ka makapagsalita. Tsaka ka magpipilit na yung sabihin niya. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Gamitin natin itong mga bagay na. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y pumigit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Salamat. Kami ay kasama doon sa mga tao na gagamitin mong kaagapan sa magbabahagi ng iyong salita. Lord, dito sa aming pinag-aralan sa umagang ito ang mensahe na gusto mong iparating sa amin na ang bawat sa amin ay may tungkulin maging sa agapay mo para ibahagi ang iyong mga salita. Alam ko namin, Panginoon, na hindi kami ganoon pagaling, kadulong, pero salamat, pangako niyo po, Lord, sasamahan niyo kami hanggang wakas. Ibig sabihin hanggang meron kami buhay, dapat gawin namin itong bagay nito. Dahil kasama ka naman namin eh. Ikaw ang magbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman kung paano namin ibabahagi itong mga bagay nito. Salamat din, Panginoon. Dahil ikaw din, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng mga tao na share namin, nakalaya sa mga pagkaalipin ng masamang espiritu, ginamit ng mga instrumento, at kaya nakalaya itong mga tao nito. Hayaan niyo po, Panginoon, ipaalala niyo po sa bawat isa, na kaya sila nakalaya dahil gusto din po ninyo na mayroong mga laya sa mga kasalanan at sa pag-alipin ng masamang espiritu. At ito'y nangyari sa buhay ng mga tao na pinalaya mo, nakalaya sa kasalanan. At salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na patuloy sumusuporta sa gawain kagaya po nito, lalo-lalo na sa pagbabahagi po ng mabuting balita. Dahil alam po namin, Panginoon, sa sarili namin lakas, sa sarili namin kakayanan, hindi namin kaya. Salamat, meron kami mga kapatid na nagsusuporta sa mga gawain. At salamat sa buhay ng bawat isa na nagpapatuloy kami gawin itong mga bagay na ito, ibahagi ang iyong mabuting balita dahil ito ang dahilan kung bakit kami nag-i-exist pa sa mundo ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga bagay na patuloy na pagkakalag sa amin para magamit mo pa sa iyong kaligtasan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tinatawagin ko po ang ating kapatid para mag-take po tayo ng ating communion. Ang Panginoon ay isang taintin na magpapahayag ng kamatayan ng ating Panginoon hanggang sa mga muling magpalit. Isang pag-aalala sa kagandahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang magbigay ng pagkakatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa natin, kundi ito isang pagsunod sa utos ng ating Panginoon sa Kristo nung bago siya namatay. Hindi ito nagpapatawad ng ating mga kasalanan, subalit sinasalan nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ang mahalagang pagpapakita ng ating pag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia, ang babalan ni Apostol, ay magbabalari sa atin na ang pagkainan ay isang gawain pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. At ang sinabi, ang mga tao lang hindi karapat-dapat sa pagtil nito, yung mga tao hindi lumapit, hindi binigay kay Kristo kanilang buhay, o mga tao nananatili sa kasalanan.
Kaya bago tayo magpapartake, tayo muna suriin natin ang ating sarili. Lumapit tayo sa ating Diyos, hiningin natin sa Kanya, ipakita niya sa atin yung ating pagkakamali, ipahayag niya sa atin, para hingin natin ng tawad at lumapit tayo muli sa ating tayo. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa mapatawaran ng aming kasalanan. Kagaya ng sinasabi ng iyong salita, na kami po ay pinatawad na at hindi lang pinatawad, nilinis mo ka. At dahil kami malinis na, kami makahanapin na at makakapag-partake mo ng communion. Malagay din sa aming isipan na hindi kami magtitik ng communion para kami ay magkaroon kalikasan. Kaya kami magtitik ng communion dahil kami ikas na at mayroon kami kaugnayan sa iyo. Kaya hayaan niyo po Panginoon na gawin namin ang mga bagay na ito with confidence na ikaw ang isang Diyos na paglilingkuran namin at patuloy na sasabahin. Salamat Panginoon sa biyaya na patuloy na pinagkakaroon sa bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kumuha po tayo ng mga elemento at pagkakuha po natin elemento na natili po tayo sa attitude ng pananalan. Tayo po naman. Hawakan po natin. Ayan tayo. Panginoon namin Diyos, lubos na namin pasasalamat sa iyong dakila ang pananalan sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo kami maging mga anak sa pamamagitan ng pagkakamay ni Yesu Cristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Dalangin po namin sa ating pagkakamay sa katawan ni Jesus na gayon ay sa Diyos, patuloy din yung paglalapin ng aming mga puso sa pagpupuli sa iyo. Sa mga ito, turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong kami sa iyong pagkakamay, ang Panginoong Jesus ay dumampot na tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihan ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko natin yun. Luwakan ko natin ang sana. Panginoon, namin Diyos kami nagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabuhay sa krus ng Kalbaryo ang siyang nabuhay sa aming mga kasalanan upang kami maituloy kong mga anak. Inihahandog mo namin sa iyo ang aming pagsamba, pasasalamat, bilang isang hayang buhay para sa kalwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong maling pagbabay. Matapos magpatuloy, dumapot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa nitong bakit di palang nagtitibay ang aking buhay. Tuloy ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sa pagkatuloy kakain kayo ng tinapay na ito at ininom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inulit. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Salamat Panginoon sa binigay mo po sa amin na opportunity. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po Panginoon dahil sa ginawa namin ito, pag-alala namin ito. Pinapakita na po namin sa iyo kung gano'n namin pinapahalagaan ang iyong mga kaumisan. Muli, sabi mo sa iyong mga salita, dahil sa iyong mga latay, kami makakaranas ng tunay na kagalingan. Kapatid, sa mga oras ito, ano man ang yung physical na karamdaman, sabihin mo sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, pinigin mo sa Kanya kagalingan. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Kung maaaring sa iyong kamag-anak o sino man na may karamdaman, ang kinin mo, sabihin mo sa ating Panginoon ang kagalingan. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Panginoon, salamat din sa
Mga kapatid namin, nagdiriwang ng kayang kaarawan, nagdiriwang ng anniversary. Salamat Panginoon, ito'y kaloob mo, ito'y pagpapala mo. At ngayon, susunod po kami Panginoon sa gawain ng pagpapahayag, pagpapasalamat sa iyo. Ayayin po Panginoon sa gawin po namin ito, patuloy na mahayag ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon, samahan niyo po kami sa mga oras ito, sa pagkagusto namin bigyan po ng papuri, pasasalamat ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan po ng Thanksgiving na gagawin ng bawat isa na narito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samad na langit. Amen.